Naranasan mo na bang mahulog mula sa napakataas na gusali sa panaginip mo? Welcome sa Kape at Katatakutan. Ito si Madam Brew. Tapos bago ka tumama sa lupa, bigla ka na lang magigising na para bang may biglang binitawan sa loob ng dibdib mo. Yung parang naiwang ka pa sa itaas habang bumababa yung katawan mo. Maupo ka muna. Samahan mo ako sa isa pang tasa ng kape habang binabasa natin ang kwento ni Ken. Isang gabi na ang akala niya ay payapa pero ang isip niya ay may inihandang laro na hindi niya inaasahan. Ating gabi na noon at tanging ang mahinang ugong lang ng electric fan ang maririnig sa higaan ni Ken. Sa kanyang panaginip, nasa tuktok daw si Ken ng isang napakataas na gusali. Maliwalas ang langit at ang hangin ay humahaplos sa kanyang mukha. Ngunit sa isang iglap, nawalan siya ng balanse. Ang semento sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila naging usok. Ala! Sigaw ni Ken sa kanyang isip habang mabilis siyang bumabagsak. Ramdam na ramdam niya ang bilis ng pagbulusok. Humahaginit ang hangin sa kanyang tenga. Ang sikmura niya ay tila bumabaliktad. Iyong pakiramdam na parang naiwan ang iyong bituka sa itaas habang ang katawan mo ay bumababa. Papalapit na siya sa lupa. Malapit na. Bakit nga ba nangyayari ang mga ganitong bagay? Sa aspeto ng biology, ang karanasan ni Ken ay isang survival mechanism. Kapag ang ating heart rate o breathing ay bumabagsak ng mabilis habang nagsisimula na tayong matulog, minsan nami-misconstruct ito ng ating utak na tanda ng pagbawi ng ating buhay. Kaya bilang depensa, nagpapadala ang ating utak ng isang electrical impulse para gisingin ang ating mga kalamnan. Ito ang paraan ng ating katawan para siguraduhin ikaw ay buhay pa. Biglang napabalikwas ang diwa ni Ken. Nanlaki ang kanyang mga mata at mabilis ang tibok ng kanyang puso. Hinihingal siya. Ang mga kamay niya ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng kung anuman ang kanyang nahahawakan. Inaasahan niyang nasa sahig na siya o kaya naman ay may masakit sa kanyang katawan. Ngunit dahan-dahan niyang nararamdaman ang lambot ng kanyang kama. Hindi siya nahulog sa lupa. Nakahiga pa rin siya sa kanyang sariling kwarto. Balot ng kumot at ligtas mula sa anumang taas. Panaginip lang pala. Bulong ni Ken habang hinahaplos ang kanyang dibdib para pakalmahin ang sarili. Ang pagkahulog ay simbolo ng ating loss of control mula sa ating buhay. Maaari o posible na may pinagdadaanan si Ken na pressure o stress sa kung anumang bagay sa kanyang buhay, kung saan nararamdaman niya na wala siyang matibay na tutuntungan. Nangyayari ito madalas kung saan ang isang tao ay sobrang pagod, kulang sa tulog, o mataas na level ng stress o sobra sa caffeine intake. Ang usok na naging tungtungan ni Ken ay simbolo ng walang katiyakan sa kanyang paligid. Ang bawat pagbagsak sa panaginip ay paalala lang na kailangan nating ayusin ang ating pagtapak sa realidad. Huwag hayaang ang pagod ng katawan ay maging bangungot ng diwa. Isang paalala, ang buhay ay hindi laging tungkol sa taas ng iyong nararating, kundi sa tibay ng iyong pagkakahawak kung saan ang lupa sa ilalim ng iyong tinatapakan ay nagiging usok na. Ang kape ay paubos na. Ang kwento ay tapos na. Ikaw, nakahanda ka na bang matulog nang hindi nahuhulog? Ako si Madam Brew. Mag-ingat sa pagtulog.